Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa aming munting tahanan. Ayan, sa aming dalawa ng aking nanay. Um, kung tutuusin, kung tutuusin lang sa totoo, ayaw ko talagang inaalagaan or binabantayan ng aking nanay kasi nahihirapan po ang aking kalooban. Hindi ko hindi ko iniisip or hindi ko ine-expect na magkakaganto yung aking nanay na darating yung time na eto, magdadialysis siya. Dahil nga, syempre, bilang isang anak, oo, yung ibang anak, um, a-attempt nila yan, nakakaya nila. Pero ako, hindi ko kaya na babantayan ko or makikita ko na ganyan sa sitwasyon ng aking nanay. Kung tutuusin, sa araw-araw ginawa ng Diyos na kasama ko siya, babantayan ko siya or titingnan ko siya, hindi ko talaga kaya. Yun po ang totoo. Hindi ko kaya na makikita siya nasa ganyang sitwasyon. Mahal ko ang aking nanay, pero yung time na makikita mo yung ganyan, sa sobrang pagmamahal mo sa iyong ina, ang hirap. Maluluha ka na lang na bak minsan nagtatanong ako sa aking sarili na bakit ang dami naman siyang iba, bakit sa nanay ko pa? Pero alam ko, wala naman tayong magagawa eh. Binigay ng Diyos yan. Um, Siguro na rin dahil sa pagiging pasaway niya dati na sinasabihan ko siya kasi dati na ang dami-dami niya iniinom gamot, dapat nag-herbal na lang siya. Kaso yun daw yung bigay sa kanya ng doktor, so kailangan sundin. Pero yan na eh, nandyan na tayo. Kaso bilang isang anak, ang hirap sa kalooban na makita mo na nasa ganyang sitwasyon ang iyong nanay. Pero alam ko, kaya namin to. Kaya kung yung iba dyan na nandyan pa kayo sa tabi ng inyong magulang, na nandyan pa yung magulang nyo na nakikita nyo sa ganyan, na malakas pa, mahalin nyo. Kasi ang magulang, nag-iisa lang yan. Yun lang masasabi ko sa inyo, nag-iisa lang yan. Kung ang asawa napapalitan, pero ang magulang, hindi na kayang palitan yan or hindi mo na mapapalitan yan dahil ang magulang, once na nawala yan, wala ka na makukuha or wala ka nang maipapalit pa bilang isang magulang ulit sa iyo. Mahirap kasi ang nanay ko dati, ano yan, minsan katampuhan ko yan, nagtatampuhan kami pero hindi ko rin matitiis yan at hindi rin niya ako matitiis. Minsan nga naluluha na lang ako kasi pag naaalala ko yung time na magkasama kaming gumagala, magkasama kami magkakwentuhan, magkasama kaming nagkakatampuhan, at magkasama kaming kakain sa labas. Mabait yan na aking nanay. Medyo masungit nga lang, tapos ako medyo maldita. Hindi, medyo supladita lang ako. Pero, na, kakampi ko yan sa lahat ng bagay. Kakampi ko talaga yan. That time na nadapa ako, malilit pa yung aking mga anak. 2 taon pala yung aking bunso. Yung aking panganay is 5 taon. Siya yung nag-aalaga, siya yung nagbabantay sa aking mga anak habang ako pumapasok sa opisina, nagtatrabaho. Tapos, hanggang sa lumaki na, at lumipas ang ilang taon, nag-resign ako sa aking trabaho dahil nga hindi niya na rin kayang bantayan yung aking mga anak, yung aking dalawang anak. At pinag-resign na nila ako sa trabaho ni tatay. Sa di inaasahan, ayan, nagkaroon po siya ng chronic disease, stage 5, dialysis. Not expected. Akala ko, gagaling na. Gagaling na siya. Gagaling siya, lalakas siya. Ako pa yung kasama niya noong time na yon na magpa-doktor dahil bumaba na raw yung creatinine niya. Hindi namin inaasahan na hating gabi na yun,
hindi niya na rin kinaya at isugod namin siya sa Marikina Hospital. At doon na nga po nagsimula yung sa dialysis niya. Ayan. Kaya, minsan isipin mo, kaya kung kayo may mga magulang pa, nanay, tatay, mahalin nyo hanggat nandyan. Alagaan nyo, pahalagahan nyo. Kasi mahirap. Mahirap pagka ganyan, nasa ganyan sitwasyon na siya. Hindi nyo kakayanin. Minsan, mas gugustuhin nyo na lang na kunin yung sakit. Na kayo na lang. Minsan naisip ko yun na kung pwede lang kunin yung sakit niya, kinuha ko na lang para siya na lang yung gumaling. Para siya na lang yung lumakas. Yun lang masasabi ko sa inyong lahat. Subscribe, like, and share.